Pagkatapos ng klase ni Chantal, napangiti na lamang siya na makita ang kotse ni Tom sa harap ng entrance ng school na pinapasukan niya. Half day niyang klase niya kahit pakiramdam niya puyat na puyat siya. Buti na lang nandyan ang kuya niya para hawiin ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng simpleng pagsundo sa kanya. Tom was smiling while approaching to her. He stood straight when he was in front of her. "How's your school?" he asked while kissing her in the lips. "It's just a peck kiss." "It's good," Chantal's response. "Let's go, I'm really hungry. Do you want to eat in a restaurant?" Tom offered. "I'm sure there's a Filipino restaurant here." "No, kuya, sa house na lang," sagot ni Chantal. "And I really wanna see the lions na." Biggest reason why na gusto ni Tom na aliwin muna sa Chantal sa pamamagitan ng pag-aya niya dito na kumain sa labas kung di pa niya nakakausap si Brent tungkol sa lion. Nagdadalawang isip pa rin kasi siya na bumili. Unang pumasok si Chantal sa kotse nang walang alalay ni Tom. Parang natulala iyon na iwan sa labas at parang walang balak na umuwi sa manson. "Kuya, let's go," tawag ni Chantal. Dito na tsaka lang pumasok ng kotse. "Ano bang nangyari sa'yo noon doon sa labas? Para kang natulala." "Wala naman," sagot ni Tom. "Gusto mo bang gumala?" "Talaga, gala tayo," yaya niya. Sumandal si Chantal sa backrest at pinikit ng mga mata. "I can't, kuya. I am so tired." Tanggi niya. Walang nagawa si Tom. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at pinatakbo ito pauwi ng manson. Ayaw niyang istorbahin si Chantal pero kailangan niyang masabi ang gusto niyang sabihin. Ayaw niya na sa manson pa nito malaman. Tumikim si Tom para kunin ang atensyon ni Chantal. "Chantal, gising ka ba?" "Oo, kuya. Bakit?" Parang unti-unti nawawala ang boses nito. "Actually, hindi ko makakausap pa ang kuya mo about sa lions." Honest niyang sabi. Nasa kali nakatutok ang paningin niya. Nagdadalawang isip pa rin kasi ako. Lions are not easy to handle. Wala siyang sagot na narinig mula kay Chantal. Ang sunod-sunod pa niyang narinig ay ang hilik nito at natutulog na pala ito. Natatawa na lamang si Tom. Nang makarating sila sa manson, di na ginising pa ni Tom ang nakatulog na si Chantal. Binuhat niya ito papasok ng kwarto nila at inihiga sa kama. Hinubad niya ang doll shoes na suot nito at saka kinumutan. Umupo siya sa gilid ng kama habang minamasdan ang babaeng natutulog. Kinakabisado niya bawat detalye ng kanyang mukha. May kumatok sa pintuan ng kwarto. Pinagbuksan to ni Tom. Isa sa mga maid ang nakatayo sa labas. "Senyor, lunch is ready," sabi ng maid. Halata sa tono ng boses na hindi sanay magsalita ng English. Natutulog si Chantal. "Magpapadala na lang kami ng pagkain dito mamaya." "Bababa na lamang ako," sagot ni Tom. "Got it, senyor?" Tumalikod ang katulong. Sinara ulit ni Tom ang pintuan. Bumalik siya sa tabi ni Chantal. Eksakto naman, nagising akong nakahiga sa kama. Bumangon to at umupo sa kinahigaan. Ginala nito ang paningin sa loob ng kwarto. "Ano nangyari?" tanong ni Chantal. "Nakatulog ka sa loob ng sasakyan," sagot naman ni Tom. Tumuon ang paningin ni Chantal sa kuya niya. "Sana ginising mo ko," sabi nito. "Bumaba pa to sa kama." "Baba na tayo, gutom na ako." Humawak siya sa braso ni Tom. Humakbang siya pero di pa nakarating sa pintuan. Napatigil siya dahil sa kanyang naalala. "Anyway, where's the lion?" tanong niya kay Tom na nasa kanyang tabi. Napahinto rin si Tom habang di alam kung paano sasagutin ang tanong na yon ni Chantal. Sigurado siyang magagalit to sa kanya kapag sasabihin niyang totoo at magagalit din to kapag nalaman nito na nagsisinungaling siya. "Kuya, I'm asking you." "Actually, baby," intro ni Tom. Nahihirapan siya magsabi ng totoo pero kailangan niya tong gawin. "Can you change your mind?" "Natatakot ako sa kaligtasan mo at sa magiging anak natin." "What do you mean?" Pasinghal na tanong pa ni Chantal. "Hindi mo pa rin asikaso ang pagbili ng lions." Di na niya hinintay makapagsalita pa si Tom. Iniwanan niya kagad ito. Pero alam naman niyang nakasunod lang ito sa kanya. Hindi alam ni Tom kung paano kukumbinsin si Chantal. Mas gusto na lamang talaga niyang siya na lang ang nagbuntis dahil pakiramdam niya. Mas madali pa ito kaysa pinapagawa nito sa kanya. "Stop chasing me," Chantal shouted. Pupunta siya ng kwarto ng kapatid niya. Kumatok siya ng pinto at agad din siyang pinagbuksan ni Brent. "What's wrong, you two?" tanong ni Brent na halatang nabulabog ang pagpapahinga. "You are interrupting my rest. Tom still don't have plan to buy the lions. Can you buy it for me?" Di pinapansin ni Chantal ang kuya niya.
Masaya siyang umalis sa harapan ng kwarto ng kapatid at dumiretso siya sa dining area. Alam niya hindi siya hindi Annie Brand. Dumiretso na si Tom sa kitchen para magpahanda ng pagkain sa dining table. Matapos niyang sabihan ng mga kitchen staff, sumunod siya sa kinaroroonan ni Chantal. Umupo siya sa upuan katabi ng inuupuan na stepsister. "What are you doing here? Can you make space away from me? Doon ka sa kabilang side umupo." Taboy ni Chantal sa lalaki. "You made me irritated." "Baby," Tom murmured. Dumating mga maid sa naglapag ng mga pagkain sa mesa. Di na pinansin pa ni Chantal ang kuya niya. Nakita na lang niya ito sa gilid ng kanyang mga mata na tumayo at tumipat ng upuan sa ibang side ng dining table. Natatawa na lamang siya sa ekspresyon ng mukha nito dahil para ba itong nabagsakan ng langit at ng lupa. Nakaramdam siya ng saya kapag nakikita niya itong nahihirapan. Dala siguro to ng pagbubuntis niya. "You're always treating me rude." Reklamo pa ni Tom. "Ako ang ama ng dinadala mo." Tumaas ang kilin na Chantal sa sinabing iyon ni Tom. "May reklamo ka?" Galit-galitan niyang tanong. Peking tumawa si Tom. "Wala baby, kain ka na. Hindi ko malalagyan ng plate kasi malayo ako." "I can do it by myself," she said. Naglagay siya ng rice sa plato niya. "See? I said so." Grabing pagtitimpi ni Tom sa pag-iba't ibang mode na pinapakita ni Chantal sa kanya araw-araw. Pakiramdam niya'y aping-api siya nito at nagpapaapi na lamang din siya para sa pinagbubuntis nito. "Baby, are you okay?" Tanong ni Tom. Nag-alala siya dito at sa dinadala nito. "Wala kaming nararamdamang sakit. Our child." She clipped his words. "Don't worry, kuya. We're okay. 1 month and 3 weeks pa to, ha?" Humalik si Tom sa pisngi ni Chantal, tsaka tumayo habang pinapanood siya ng kanyang stepsister. "I am so lucky to meet a man like you. I never regret to be your victim 2 years ago. Yun ang pinaka-importanting nangyari sa buhay ko. Not because of the pain caused to me, but because you were a big part of it." Narinig ni Tom ang sinabing niya ni Chantal. Humigpit ang yakap niya dito habang tumutulong luha niya ng palihim. Walang masidla ng saya niya na marinig ang mga katagang iyon. Minsan sumasagi sa katanungan niya kung napatawad na ba talaga siya ni Chantal. Ngayong narinig niya ng sagot sa katanungan na yon, "Alam ko, narinig mo ko baby. Wala ka bang sasabihin sa akin?" Ani Chantal. Nagtulog-tulugan si Tom. Wala siyang mga salitang kanyang ibigkas ng kanyang bibig. Pwede siyang humilik habang nakapikit ang mga mata. Naramdaman niyang tumabi sa Chantal sa pagkakahiga. "Mag-pretend na rin akong di ko nakita ang pangalawa na pilik mata mo, kuya." Humagikik sa Chantal sa bayakap sa lalaking nagtulog-tulugan. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Tom. Pinaglandas ang kanyang mga daliri sa makakapal nitong eyebrow. "Sana magmanang anak natin sa'yo, no? Lahat sana ng katangian mo manahin niya. Exact lang talaga sa pangidnap." Natawa siya sa huling mga katagang sinabi. Hindi na napanindigan pa ni Tom ang pagtutulog-tulugan niya. Pabigla niyang hinalikan si Chantal sa labi na kinabilog ng mga mata nito sa pagkabigla. Nakabawi rin kaagad si Chantal at tinugunan ng halik niya. May tumulong isang luha sa kanyang pisngi. Tiyak siyang simbolo to ng kasiyahan. Sa nakalipas na buwan, masaya silang magkasamang dalawa. "Bakit di na lang tayo magpa-ultrasound? Excited akong malaman kung anong gender ng anak natin." Suggestion ni Chantal. Hindi kasi pumapayag si Tom na magpa-ultrasound dahil gusto nito na ma-surprise. "Ang laki-laki ng tiyan ko. It's possible na twins. What do you think, kuya?" Inawakan ni Tom ang tiyan ng kausap. "Di ba napag-usapan natin to? And about the twins, it's possible. Malaki ang tiyan mo kumpara sa isang laman lang." Tumingin si Chantal sa malayo. Nasa veranda sila sa kalagitnaan ng gabi. Nagising si Chantal at gusto niyang makalanghap ng presyong hangin. Nakabalot ang kanyang katawan ng kumot para hindi malamigan. Kontento si Chantal sa buhay nila sa Italy. Gusto na rin sana niyang dito magpakasal pero tumututol si Tom. Ayaw nitong magpakasal hanggat di nito nakakausap ang mga magulang nila. Kabawanan na niya at nahihintay na lamang nila ang araw ng labor niya. Ilang buwan na lang din graduation na niya. "Let's go. Pasok na tayo at mas lalong lumalamig na." Yaya ni Tom. Inalalayan niya sa Chantal patungo sa kanilang kwarto hanggang sa paghinga. Napaigik sa Chantal na agad naman niya nitong sinuri. "May masakit ba?" "Tiyan ko, kuya. Biglang sumakit." Di maipintang mukhang sagot ni Chantal. He was nervous. Ganito ang nararamdaman niya pag sumasakit ang tiyan ni Chantal. Saan banda? I will call the doctor." "Faster, kuya. Mahanganak na yata ako eh." Sigaw ni Chantal dahil sa narinig. Hindi alam ni Tom ang gagawin.
Nataranta siyang tumakbo palabas ng kwarto at tinungoy kalawang palapag kung nasa ng kwarto ni Brent. Malakas siyang kumatok sa kwarto nito. Madilim ang mukha ni Brent na pinagbuksan siya ng pintuan. What? Quarrel again? Nakakunot noong tanong ni Brent. Kotang-kota na siya kapag nag-aaway ang dalawa at nadadamay siya. No, maanganak na si Chantal. She needs a doctor. Daling sinara ni Brent ang pintuan. Lumabas to na may kausap sa cellphone. Magkasama silang tumakbo papunta kung nasaan si Chantal. Nakakalumbaba ang babae dahil sa sakit ng tiyan, pero nakapagbatok pa ito kay Tom nang lumapit sa dito. Bakit mo ko iniwan? Singhal na Chantal. Sunod-sunod na kumirot ang tiyan niya. Ang sakit-sakit ng tiyan ko, iniwan mo ko? Umiiyak na siya. I'm sorry baby. Tinawag ko lang kuya mo. Sagot ni Tom. Punong-puno siya ng pag-aalala. Nandito na ako, huwag ka na magalit. The doctor is coming, don't worry, said Brent. He was at the back of him. He was also worried for his sister. It's your fault? Sinabunot niya si Tom na nagpapasabunot din. I'm in pain because of you. Yeah, I know. Pero ikaw kasi nagsabi. At dumadahilan ka pa. Singhal na Chantal. Di na rin nagsalita si Tom. He kept his mouth shut. Tuloy-tuloy ang pagsamunot ni Chantal sa kanya habang umiiyak to sa sakit ng tiyan. Pero hinayaan niya to dahil nasasaktan siya sa ginagawa ni Chantal sa kanya. Kung mababawasan ang sakit na nararamdaman, handa siyang masaktan. May kumatok sa pintuan. Binuksan to ni Brent. Ang doktor ito at may kasamang dalawang nurse. Pinapasok agad ni Brent ang mga ito. Lumapit ang mga to kay Chantal na kasalukuyan na to nakahiga sa kama. Maanganak na siya, the doctor announced. Pwede, pero may iwan dito sa loob, pero isa lang. Ako ang maiiwan. Ain't the father. I am the father. Lumabas si Brent. Hinuhubad naman ni Tom ang panty ni Chantal. Pagkatapos sumawak siya sa kamay nito habang nagpe-prepare ng magpapaanak. Pawis na pawis siya dahil sa nerbiyos habang mahigpit ang pagkakapit niya sa kamay ni Chantal. Tumutodo na ang sakit ng tiyan ni Chantal. Binukan niya ang kanyang mga binti at sinimulang umiri. Wala siyang pakialam kung wala pa siyang instructions mula sa doktor. Naramdaman niya nang lalabas na ang bata. Baby, kaya mo yan. I'm just here for you. I won't leave you. Pagpapalakas si Tom ng loob kay Chantal. Push, miss, ma'am. Push. Sa wakas, tinulungan na nga siya ng doktor. Binigay pa ni Chantal ang buong ere. Nia, baby, you can do it. Parang nararamdaman naman ni Tom ang paghihirap na nanganganak. I already saw the head. The doctor announced. More, push. That's it. Hindi maintindihan ni Tom ang nararamdaman nang una niyang marinig ang iyak ng anak niya. Ito yung kaligayahang walang katumbas na kahit na ano. Tumulo ang luha niya dahil sa kasiyahan. There's one more. Anunsyo ulit ng doktor. Ibinigay nito ang bata sa nurse na kasama. Nakita ni Tom na nangihina na sa Chantal. Dumoble ang nararamdaman pa niyang kaba. Hinalikan niya ito sa noo habang ibinubulong ang mga salitang, "You can do it." At nagsimula ng magdasal. Ito ang kauna-unahan niyang magdasal sa buong buhay niya. Push, Mom. I already saw the head, the doctor said. Umere si Chantal. Kumagulhol pa siya na marinig ang iyak ng ikalawang anak nila. The twins are boys. Anunsyo ng doktor. Nilagay nito sa bawat gilid na Chantal. Pakiramdam niya bumalik ang lakas niya na makita niya ang mga anak niya habang panay ang halik si Tom sa kanyang noo. Hands-on ang pag-aalaga nila sa mga anak nila. Halos hindi malabas-labas si Tom sa pag-aalaga ng dalawang kambal. Naging buhay niya ito simula nang dumating ang mga ito sa kanilang buhay. Pumasok na si Chantal sa nursery room. Napangiti na lamang siya nang maabutan niya si Tom na sumasayaw habang karga-karga ang umiiyak na kambal habang nasa isang natutulog sa loob ng crib. I think Calvin is hungry. Panay iyak niya kaya hindi ko siya mapatahan? Oo, sumasakit na nga dede ko eh. Lumapit siya sa kanya mag-ama. Iningi niya ang anak at binigay naman ito agad ni Tom. Pinadede pa niya ang anak. Yumakap si Tom mula sa likuran ni Chantal. After your graduation, uuwi na tayo ng Pilipinas. Pangako ko yan sa'yo, kuya. Tutuparin ko. Ani Chantal, tumikim si Tom. Pwede bang i-change mo ang tawag mo sa akin, baby? Sometimes nakakailang, lalo na ngayong may anak na tayo. Okay. Walang paligoy-ligoy pa ang sabi ni Shane. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Daddy? Ngumisi siya.
Ngumisi na rin si Tom. May pinapahiwatig yon? I like it. Call me daddy. Humalik siya sa leg ni Chantal. Your neck is so smooth, baby. Tom, stop it. Saway ni Chantal. Your son is listening to you. Daling tuwid na tumayo si Tom. Tinas niya ang dalawang makamay na para bang sumusuko. Well, kung si Chantal na hindi talaga siya lumalaban, kahit isang buwan na naman siyang tigang, kapag gayain niya sa Chantal, tumatanggi ito sa kadahilanan na ayaw na muna nitong mabuntis. Handa ka na bang humarap sa kanila, baby? Hindi makasagot si Chantal sa tanong na yon ni Tom. Nasa private plane pa lamang sila pero ang kaba niya parang kaharap na niya ang kanilang mga magulang. Hindi na rin niya alam kung paano magpapaliwanag sa mga ito, especially sa mommy niya. Sinandal ni Tom ang ulo na Chantal sa balikat niya habang tig-isa silang karga sa kanilang mga anak. Ramdam niya ang kabang nararamdaman sa kasalukuyan na ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi kita iiwan. Pabulong na sabi pa ni Tom. Naramdaman nila ang paglapag ng airplane hanggang sa paghinto. Buwaba sila habang mayroong 4 na nakasunod sa kanila. Kakapasok pa lamang nila. Ginana ni Chantal ang paningin sa kabuuan ng bahay. Hindi pa rin to nagbabago. Lumapit sa kanya si Tom at ginitian niya ito. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Yes, sagot ni Chantal. Naalala ko lang ang nakaraan. Dito nagsimula ang lahat. Yumuko si Tom. Baby, I'm very sorry. No, Daddy. Huwag kang hihingi ng sorry. She smiled. Niyaya niya si Tom sa kwarto ng kambal. Ito ang may alam kung saan itong banda naroon. She smiled. Niyaya niya si Tom sa kwarto ng kambal. Ito ang may alam kung saan itong banda naroon. Naangari din ang balikat niya dahil sa nakasabit na baby carrier na kunasan ng anak niya. Nang makapasok nga sila sa nursery room ng kambal, nalagay ni Chantal ang anak sa crib. Ganon din si Tom. May tigi-isang crib ang mga anak nila. Natutulog ang mga ito. Bumuntong hininga si Tom sa kayakap kay Chantal. Are you ready for tomorrow? Oo, kinakabahan nga lamang ako. Sagot naman ni Chantal. Kasama mo ako. Pabulong pang sabi ni Tom. Ako ang sasalo sa lahat ng galit nila. Umalik siya sa noon ni Chantal. Kahit na din naman, hindi siya kinakabahan sa pwedeng mangyari sa paghaharap nila sa kanilang mga magulang. Kinaamagahan, matapos na mag-umagahan, magkahawak kamay naman si Tom ang isang kamay ni Chantal habang nasa loob ng kotse at nagmamaneho. Karga-karga naman ng dalawang yaya ang anak nila na nasa backseat. Ramdam ni Tom ang tanso ni Chantal. Marahan pa niyang pinisil ang kamay nito habang nasa kalsada ang paningin. Papunta sila sa bahay ng kanilang magulang kaya naintindihan niyang nararamdaman nito. Mga manang, kamusta ang mga anak ko? John, tanong ni Chantal sa mga yaya. Ayos lang po kami dito, ma'am, sagot ng isang yaya. Mabilis na inapakan ni Tom ang brake na may biglang humarang na van sa harapan nila. Dagli namang sinuri ni Tom ang asawa, kasunod naman ng anak sa backrest. Buti naka-seatbelt pa ang mga ito. Bumaba si Tom para kumprontahin kung sino man na nasa loob ng van na may armadong lalaking bumaba at tinutukan siya ng armas. At sa pag-aalala na Chantal dahil siyang bumaba ng kotse at tumapit kay Tom. Anong kailangan mo? Tanong ni Tom sa armado. Nasa likuran niya sa Chantal, pinoprotektahan nito. Buhay mo, sagot nitong armado. Pinatay mo ang ama ko. Kilalang kilala mo siya, si Chua. Ilang taon ako naghintay sa pagkakataong to. Kumunot ang noo ni Tom. Patay na si Mr. Chua? Hindi akong pumatay sa... Hindi natapos ang pagsasalita ni Tom nang marinig niyang sunod-sunod na putok ng barel. Namilog ang mata niya sa kadahilanan na sinalo ni Chantal ang mga balang dapat ay sa kanya. Pumagit na ito habang sa kanya to nakaharap. Kitang-kita niyang dugo nito sa kamay na kumapa sa natamo niyang sugat. Umalis ang van sa lamang nakabawi si Tom sa pagkagulat. Dali niyang nilapitan si Chantal na nakabulagta sa semento. Nanginig siya habang nasa bisig ang babae. Daddy, mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Utal-utal pang sabi ni Chantal. Halatang nahihirapan. Huwag ka na magsalita. Umiiyak siya habang binuhat si Chantal at ipinasok sa sasakyan. Pinaharurot niya ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital. Chantal, lumaban ka. Malapit na tayo. Panay patak ang luha niya habang palipat-lipat ang kanyang paningin sa kalye at kay Chantal na nakapikit ang mga mata. Chantal, please. Please?
We're almost at the hospital. Lumaban ka naman para sa amin. Pagdating sa ospital, dinala agad si Chantal sa emergency room. Di naman mapakali si Tom habang nasa waiting area. Puno ng mansa ng dugo si Chantal sa suot niya. Dumating sina Charlene at Ben. Tinawagan niya mga to matapos na ipasok sa emergency room si Chantal. Sunod-sunod pang sampal ang natamo niya sa ina. Hiniyaan lamang to sa ginagawa sa kanya. Walang hiya ka? Tinakas mong anak ko para ilagay siya sa panganib? Anong klaseng lalaki ka? Singhal ni Charlene habang umiiyak. Panay sampal siya dito. Umalis ka dito, hindi kita matatanggap para sa anak ko. Inaamin ko, kasalanan kong lahat ng yon. Sorry tita, pero hindi ko iiwan si Chantal. Hindi ako aalis dito, kailangan niya ako. Hinampas ni Charlene ang hawak na bag dahil sa galit ng marinig nitong sinabi ni Tom. Anong tingin mo sa sarili mo? Ikaw ang doktor? Hindi ikaw ang kailangan ng anak ko. Umalis ka na. Pinagtulakan man si Tom ng ina ng babaeng mahal niya. Hindi pa rin siyang balak na umalis roon. Hindi siya nito mapapaalis kahit ano pang gawin nito sa kanya. Bugbugin man siya. Inawat ni Ben ang asawa. Yumakap to sa kanya habang umiiyak. Dumako pa ang paningin niya sa anak niya. Nakikita niya rin tong umiiyak. Halos kalahating oras nang nakalipas mula nang ipinasok sa Chantal sa emergency room. Lalo pang lumala ang takot ng mga naghihintay sa waiting area. Kalmado na si Charlene habang nasa bisig ng asawa. Kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Tom. Hindi ito mapirme sa isang tabi sa pag-aalala. God, please, hear me again. Save her. I'm begging you. Save my Chantal. Aning ng utak ni Tom. Bumukas ang pintuan ng emergency room at lumabas doon ang isang lalaking doktor na nag-opera kay Chantal. Lumapit kagad sila dito. How's my daughter, Doc? Tanong ni Charlene. Your daughter is safe, ma'am. Natanggal namin ang 2 balang tumama sa kanya. For now, hintayin na lang natin ilipat siya sa patient room. Sagot ng doktor at saka umalis sa harapan nila. Nakahinga sila ng maluwag. May tumulong luha sa pisngi ni Tom dahil sa kasiyahan. Nagkatagpo ang palingin nila ng tita niya. Napayuko siya dahil sa masamang tingin nito sa kanya. Alam niyang kahit ligtas na sa Chantal, hindi pa rin siya nito mapapatawad sa nangyari. Lumapit si Charlene sa lalaki. Do you think mapapatawad kita dahil ligtas na ang anak mo? Hindi, Tom. Hindi pa rin kita matatanggap sa anak ko kahit may anak pa kayo. Now leave. I don't want to see your face ever again. Saka lamang naalala ni Tom ang mga anak niya nang mabanggit to ni Charlene. Naalala niyang naiwan to sa loob ng kotse kasama ng mga yaya. Dali siyang tumakbo papunta kung saan niya pinark ang sasakyan. Malayo pa lang siya dito narinig niya ang iyak ng kanyang mga anak. Inuwi na ni Tom ang mga anak. Nasa gitna siya ng crib ng 2 kambal kung saan naroon ang mga ito natutulog. Hindi niya napigilan ang mga luhang kumawala habang pinagmamasdan ng mga anak. Muntikan na tong nawalan ng ina dahil sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may nangyari ng masama kay Chantal. Dumilim ang ekspresyon ni Tom habang dinudukot ang cellphone niya na nasa bulsa ng pants. May tinawagan siya at isang dial lamang niya ito. Sumagot ka agad. Sir, nasa intro ng nasa kabilang linya. May ipapagawa ka? Itipo ng mga tauhan. Killed Chua family. Wala tayong ititira kahit maliit na ugat sa pamilyang yon. Matigas na mando niya. Puno ng galit ng puso niya. Hindi siya papayag na hindi managot ang mga Chua sa nangyari kay Chantal. Gagawin namin kaagad, sir. Sagot nito. Balitaan ko na lang kayo pagkatapos. At pinatay na ni Tom ang tawag at ibinalik na ang cellphone sa kinunan.